Hello mga mare! Welcome to my mini vlog. Sabado nga ngayon at meron pa nga ring pasok ang aking dalaga sa school. Opo mga mare, tama nga po ang narinig nyo at kahit Sabado nga may pasok pa ang bata sa school. 3 days lang din naman kasi ang pasok nila, Thursday to Saturday. At panghapon nga, 12 to 5 p.m. ang kanyang schedule sa school. 3 araw nga naman ang pasok at half day pa, kaya hanggat maaari nga ayoko siyang nag-a-absent. Pwera na lang talaga kung meron siyang hindi nararamdamang maganda sa katawan. Ganyan nga talaga lagi ang routine namin tuwing papasok siya sa school. Dahil kung hindi ko nga siya aasikasuhin ay naku, baka kung anong maging itsura. Baby pa nga itong anak ko mga mare at hirap na hirap pang ayusin ang sarili niya. At syempre tayo naman bilang nanay, kailangan maging presentable nga ang itsura nila. Ako ba, di baling tayo nang magmukhang gusgusin, wag lang ang mga anak natin. Nagluto nga pala ako ng paborito niyang ulam, ang tortang talong. Dahil ito nga ang babaunin niya sa school. Tsaka sa lahat ng gulay, ito nga lang yata ang inuulam niya. Bukod nga sa adobong kangkong. Yan nga lang 2 gulay na yan ang kinakain niya. Bukod dyan, wala na nga talaga. So, hindi nga siya nagbabaon ng pera sa school mga mare. At nagsasawa na nga rin siya sa puro biskwit na binabaon niya. So, pinababaunan ko nga rin naman siya ng prutas kapag ka meron nga kaming pambili. At ito nga paborito niyang juice. Pagkatapos yung tubigan niya, nilalagyan ko nga ng ice cube para tumagal yung lamig niya. Pagkatapos ko nga siya maigayak, ay nangaligo na nga rin ako. Dahil mamamalengke nga kami ngayong araw. Dahil alam niyo naman, kahit tambay tayo, kailangan natin kumita ng pera. Dahil sa sobrang daming ang bayaring bills, naku po, hindi tayo pwedeng tatamad-tamad lang mga mare. Sobrang tirik na tirik nga ang araw at napakasakit nga sa balat. 12 nga ito ng tanghali at ako'y hindi pa nga nagtatanghalian mga mare. Ewan ko ba't kahit na anong diet ko, abay ako'y nananaba. Hindi tuloy na paghahalatan, ako nga'y naghihirap. Bibili nga lang kami ng bigas dito dahil wala na nga akong panindang bigas mga mare. Meron kasi ako nakapending na order na 3 sako ngayong araw. Pero naningil nga muna ako bago kami namalengke. Alam naman natin ang buhay negosyante, paikot-ikot nga lang din naman ng puhunan. Akala nga ng iba na porkit negosyante ka ay marami ka ng pera. Pero hindi nila alam yung struggle na pinagdaanan mo para lang maitawid yung negosyong pinangarap mo. Sa totoo lang mga mare, sa negosyong ito, ang dami kong naranasan. Ewan ko ba at hindi ko magets kung bakit may mga umuutang na kapag siningil mo sila pagalit. Pero alam nyo mga mare, naniniwala ako sa kasabihan na ang taong hindi marunong magbayad ng utang ay hirap na makaahon sa buhay. Wala nga akong trabaho at nagtitinda nga lang dito sa bahay. At napakaswerte ko nga na kahit papano'y nakakaraos kami sa pang-araw-araw. Na ang tanging dasal ko nga mga mare, hindi kami magkakasakit dahil napakahirap nga naman magkasakit sa panahon ngayon. Sa warehouse nga na ito, madalas ako mamili ng bigas mga mare. Since 2020 pa nga, dito na ako namamalengke. Dahil dito nga ay wholesale nga ang bilihan. Mas mababa nga ang presyo nila dito kaysa nga sa ibang wholesaler. At bukod nga doon ay may earning points pa. Halos kilalang kilala na nga kami ng mga cashier at dispatcher dito. Dahil twice a week nga kaming mamalengke dito sa kanila. Medyo bumaba nga ang sales ko ngayon kaysa nung mga nakaraang taon. Dahil na nga rin siguro sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Kaya yung mga customers ko, imbis na 1 sako nga ang binibili nila, ipakilo-kilo na nga lang. Pero ganyan talaga ang buhay mga mare. Meron nga talagang panahon na mahina at meron ding panahon na malakas. Pag uwi nga namin, dumaan nga lang ako saglit sa Talipapa at bumili nga ako ng kamatis. Napakamura nga naman at 40 pesos nga ang per kilo niyan mga mare. Bumili nga lang ako ng 1 kilo para may pang-stock ako sa bahay. Mahilig din kasi ako maglagay ng kamatis sa mga niluluto ko. Ngayon nga, nung inabot nga sa akin ni nanay yung kamatis, ang nabayaran ko, nakita nga akong sitaw dyan. Binigay niya na nga lang sa akin ng 20 pesos yung 2 balot ng sitaw. Last na nga daw yun, kaya binigay niya na nga lang sa akin ng mura mga mare. So dumaan din nga pala kami sa poultry supply at bumili ng pagkain ng aking mga aso. At kita niyo naman talagang paubos na nga ang kwarta ng akla mga mare. At pagkatapos nga dyan, pumunta nga naman dito kami sa supermarket dahil may binili nga lang ako sabon. At alam niyo naman mga mare, napakahirap nga rin talaga mag-budget. Ang dami kong nakikitang gusto kong bilhin pero wala nga akong pambili. Saglit nga lang din naman kami dyan sa grocery at nagpakahana nga rin ako agad. So ayun, at habang pauwi nga kami, meron na naman akong nakita. At ewan ko ba, panay sabi ako ng walang pera pero panay din naman ang gastos ko. Ang sarap naman kasi ng mga singkamas na ito, parang ang binubulungan ako na bilhin mo ko. So ayun, at wala nang natira sa aking pera mga mare. So that's all for today's video. Maraming salamat po sa inyong laging panonood. Ingat po tayo palagi. Bye-bye!